Alam mo ba kung saan nagmula ang kapis? Ito ay nagmula sa isang oyster na kung tawagin ay window pane oyster o Placuna placenta. Ito ay ginagamit bilang bintana, pintuan, lampshade, chimes, jewelry at marami pang iba. Sagana ang mga ito sa probinsya ng Rojas City, Iloilo City, Cavite at iba pang karatig ng probinsya. Pero dito sa Laguna ay lumaganap din ang paggamit nito. Mula sa mga bintanang kapis ng mga lumang bahay noong unang panahon hanggang sa makukulay na parol at dekorasyong nagbibigay buhay sa mga pagdiriwang. Maaari niyo po bang ipakilala ang inyong sarili at ang inyong mundo? Nga pala si Leonie Punsalan, may-ari ng Casa Antigo. Bali, ang hanap buhay ko, yung pagbubuo ng kapis, nag-start po ito ng, bali 35 years na yung negosyo namin. Pero nung una, hindi pa talaga kami gumagawa ng kapis. Kumbaga, nung una, bali sariwa ang aming ginagawang mga kahoy, kaya lang, nagkakaroon siya ng mga reject. Ngayon, 35 years na nag-business kami. Ang inspirasyon namin sa paghahanap buhay para magnegosyo, syempre po, may mga pinag-aaral ako. May mga anak akong naaral mula elementary, high school hanggang uliyo. Tapos yung iba naman, mga tapos na. Business na rin sila na kagaya nitong hanap buhay namin. Ang hamon sa buhay ay talagang pag-iibig at paghahanap buhay dahil sa kahirapan din ang buhay. Mahirap kasi ang pera. Kaya talagang pinilit namin itaguyod at iayos nang hindi kami nasisira sa mga kliyente namin. Kumbaga, ang kliyente namin dito, suki-suki na. Balik-balik lang sila dahil nga nasubukan na nila yung aming trabaho na maayos, may quality control. Ako kasi, nag-demolition din kasi ako. Kumbaga, namimili ako ng bahay na luma. Tapos, ayan. Yan yung materialis namin, puro lumang kahoy siya, puro antigo. Ito, mga ganitong kubo ginagawa ko. Ayan, mga kubo na yan. Gawa rin namin. Kami ay nagtungo sa isang sangay ng Casa Antigo kung saan makikita natin ang mga produktong sining ng Copy Shell. Sa modernong panahon, ang Copy Shell ay patuloy na sumasalamin sa makulay at magandang kultura ng bawat Pilipino. Gano'n na po kayo katagal nagtatrabaho? 3 years na po. Para sa inyo po, ano po yung pinakamahirap sa pagtatrabaho po dito? Halos lahat naman po mahirap.
Sa aming pag-iikot sa bayang Pinagpala, nakapanayam namin ng isang may-ari ng kapisan na siyang anak pala ng may-ari ng Casa Antigo. Ako po si Nick Punsalan, taga Barangay Bulilan Sur sa Laguna. Ang shop ko ay Capis Antique Shop at 4 years na ako sa ganitong larangan ng negosyo. Pinakamahirap talaga sa ganitong pagninegosyo sa shop ay yung pera. Kailangan may malaking puhunan tayo para magamit natin yung kaalaman natin sa ganitong negosyo. Gusto ko dito sa ginagawa ko sa negosyo ko ay mag-entertain ng mga client kasi doon nagkakaroon ako ng extra na kaalaman sa yung tapang kumbaga na paano sila kausapin ng mas maayos ba yung project ko about sa project ko. Paano niyo po pinukuha at nililinis sa mga kapitbahay? Yung shells natin ay ginagamit na siya ng moriatic. Yung moriatic na ginagamit na palinis sa shells ay yung ginagamit din sa mga pool, sa mga palinis sa CR, siyang ginagamit nila sa produkto namin sa shells. Saan ka po yung Sa ngayon, kung kasi may tinatawag tayong hindi naman siya jackpot every day or every week. Merong buwan na jackpot, may araw na at buwan na hindi jackpot. Yung naging inspirasyon niyo po upang pasukin yung ganitong negosyo? Yung inspirasyon ko sa pagpasok ng ganitong negosyo is yung magulang ko. Sila kasi yung nagturo sa amin na paano humawak ng negosyo at sila yung nakasama namin sa lahat ng mga pagsubok namin sa buhay magkakapatid. Yung siguro, kasi nakukuha ko yung lahat ng gusto ko. Nakakabila ko sa sakyan, motor, gadgets, at napupuntahan ko yung mga gusto kong puntahan. Nakaranas na po ba kayo ng pagkalugi at ano pong dahilan? Sa wala pa naman ako naranasan, pero muntikan lang. Last month, sobrang hina talaga ng sales namin na pumunta na sa, nakautang na ako ng pera para sa mga pambayad sa mga bills. Unang proseso po po ba dyan? Sa unang proseso, yung katulad nito, yung kahoy natin, luma siya. So, inaareglo siya gamit sa mga makina. Yung mga shells natin, kinakat muna siya bago siya lumisin. Tapos pwede na po siyang gawin. Opo, yes. Meron din silang iba't ibang sukat at hugis. May puso, parisukat, bulaklak at bilog. Tungkol niyo po sa paggagawa po ng product po. Siguro yung pag-google nila sa pagproseso ng products na nag-maintain siya ng 5 to 15 days. Sa isang linggo nakakapag-produce kami ng 30 to 40 pieces. Kakaiba ang kapisa na sa gabi ay nag-iilaw. Pinulido ang pagkakakiskis sa bawat kapis. Natatangi ang bawat likha sapagkat pinapanatili nilang maputi ang mga produkto hanggang sa ito ay mabili. Makikita pagpasok mo ng bayan ng Pila, isang kapisahan na nagpapakita ng maraming antigong bagay bukod sa kapis. Mataas ang lugar at orihinal ang mga likhang sining.
malapit sa paaralan ng San Antonio de Padua. Makikita mo dito ang malawak na paggawaan, gayon din ang mga trabahador na naglilinis ng kapis. Makikita natin sa harap ng kanilang kapis antigo ang mga sining na nilikha gamit ang mga kapis. So, sa mensahe ko sa mga nanonood, ako kasi ay 27 years old lang. Nag-start ako ng business 3 years to 4 years ago. At na-maintain ko naman, ang kailangan lang talaga yung malakas ang loob mo at matibay yung loob mo sa ganitong negosyo. Kasi pag pumasok ka sa isang negosyo, dapat alam mo yung gagawin mo dahil napakahirap. Nandun na yung struggle na iiyak ka, nandun na yung struggle na talagang ayaw mo na, susuko ka na. Pero kung gusto niyo naman ituloy siya ng ituloy, pwede niyo naman siyang inspired yung mga parents nyo, lalo si God, syempre, nandun na yon. At kailangan talaga matibay ang loob. Yun lang naman ang kailangan. Thank you po. Ang bawat kapis o mga coffee shop ay may pagkakaiba sa mga estratehiya at estilo nila ng paggawa. Nagpapakita lang ito ng pagiging malikhain nating mga Pilipino. Nakatutuwang isipin bilang isang Pilenyo na ang bayan natin ay mayaman sa gantong kultura. Ayun yun, behind the back shot.